Magandang araw mga kabayan, ipinangako ng bagong halal na House Speaker na si Isabela 6th District Faustino Boji D. III na hindi nito pinoprotektahan ang mga tiwaling congressman sa gitna ito ng pagkakadawit ng Kamara sa kontrobersyal na pambansang budget na nagpundo umano ng mga tiwaling proyekto kontra baha. Kasabay nito, umapela rin siya sa publiko na bigyan pa ng pagkakataon ang House of Representatives. Aminado ito sa naging pagkukulang at pagkakamaling kailangan anyang ituwid ng institusyon. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. No rank, no ally, no office will be spared from accountability. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Nanawagan naman ang netizen at ilang grupo ng agarang parusa dito sa nagbitiw sa pwesto na si Martin Romualdez Jr. Ayon kay National Youth Commission o NYC Yusek Ronald Cardema, hindi sapat ang magbitiw lang sa pwesto kundi dapat ito maparusahan at papanagutin sa mga anomalyang kinasasangkutan niya. Ganon din dapat ibalik sa taong bayan ang mga perang ninakaw niya mula sa kaban ng bayan. Nakikita niyo yung nangyayari sa ibang bansa ngayon about corruption. Nagagalit yung mga taong bayan sa iba't ibang bansa. Dapat tayo, mas lalo tayong mapanagot natin sila. Hindi yung basta dahil nag-resign lang, papatawarin na. Dapat managot, dapat isauli ang pera ng taong bayan at dapat yung mismong kurakot na sistema ay yan ang ino-overhaul, hindi lang yung leader. Kasi malay mo, shadow leader lang pala yan. Uutusan lang rin yung papalit, di ba? Samantala, itinanggi ni Ilocos Norte, 1st District Sandro Marcos na siya ang pumili ng bagong House Speaker. Tugon ito sa paratang sa kanya ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Dagdag pa ni Sandro Marcos na walang kinalaman ang Malacanang sa pagpapalit ng liderato ng Kamara. Naku ma'am, baka style ngayon nung anak siya ng Pangulo, pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Sa kabila ng pagbibitiw ni dating Speaker Martin Romualdez, umani naman ang iba't ibang reaksyon sa mga senador kung bakit niya ito ginawa at hindi siya sumipot sa Kamara para magpakita sa publiko at marinig ang kanyang panig matapos palitan ni Congressman Faustino D. Ayon kay Senator Bato, lumalabas na kaya ito ginawa ni Romualdez ay tila inaamin niya na guilty siya sa mga paratang sa kanya kaugnay sa korupsyon sa flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Resign siya? Yes, sir. Is that a sign of guilt? Bakit siya na-resign? Sign of guilt ba? About the accusation? About the problema natin sa flood control? No comment na po ako dyan. Decision po yan ng lower house. Kami naman po dito, meron din po kami sariling decision sa collegial body. Sad to say, ngayon lang yata na sa history, both houses nagbatuhan na nagkasiraan. So, naka-apekto sa both houses. So, at least ngayon parehong change in leadership and fresh start for both. Hopefully, makatulong sana. It's for the good. I would think so. It's a reboot nga. Kailangan mag-reboot. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, sapat na ba na magbitiw lang sa pwesto itong si House Speaker Martin Romualdez matapos lantarang idawit ng mag-asawang Diskaya na siya ang mastermind sa massive korupsyon sa flood control projects? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat.
Iginiit ng Malacanang na hindi dapat madaliin ang investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Kaugnay ito ng panibagong batikos na ibahay sa President Sara Duterte sa umano'y mabagal na pag-aksyon ng administrasyon sa issue. Buwelta ni Panas Press Officer Undersecretary Claire Castro kung may alam anya na mabilis na paraan ng ikalawang Pangulo sa pagsugpo sa korupsyon, dapat pinayuhan anyan niya noon ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, diretsyo mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget. Masyado siyang, hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Hindi na nga siya too little too late eh. Nothing na nga siya eh. Nothingness na ang ginagawa ngayon. Kung meron naman pong sistema ang Vice Presidente, kung paano agara masusugpo ang korupsyon na ito, sana po ay hinilig niya na rin po ito at ibinigay sa kanyang ama. Pero bakit hindi kaya? Opisyal nang nanumpa kahapon bilang bagong House Speaker si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Ito ay matapos magbitiw sa pwesto si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Isa ang kongresista sa 11 deputy speakers ng Kamara. Kasama din si Congressman D. III sa Partido Federal ng Pilipinas na pinamumunuan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dating alkalde si Congressman D. III ng Kawayan, Isabela. Naging Vice Governor at Gobernador din siya ng lalawigan. Ako na ang unang magsasabi sa ating mga kababayan. Meron po kaming pagkukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na magbigyan nyo pa kami ng tsansang makuha muli ang inyo pong tiwala. Kung meron pong dapat na managot sa mga umuugong na mga paratang na ito, titiyakin natin na magiging patas ang mga pagdinig. Sobrang bait na naman ng mga Pilipino dahil lang magpapalit ng speaker ngayong araw, hindi na agad natin nahabulin. Dapat manindigan tayo. Naramdaman na ng Malacanang yung kapangyarihan ng taong bayan. Natakot sila, kinabahan sila, kaya napilitan silang magpapalit ng speaker today. Hindi dapat tayo huminto, ituloy-tuloy na yan. Opo. Si Congressman Kiko Barzaga ay talagang nakilala na dahil sa kanyang patuloy na banat sa Speaker of the House, Chairman. Sa tingin mo ay wala naman po siyang nilalabag doon sa rules ng Kamara? Hindi ho ba unethical ang dating sa ginagawa niya laban po sa Kamara, particular na po sa Speaker of the House? Kasi nga, ngayon, binabanatan din po siya. Alam nyo, hindi unethical yan eh. Kasi nakita ko nga, parang sasampahan siya ng ethics complaint dahil nagsasalita siya about House members, about House leaders, and yun daw integrity ng House ay nasisira niya. Kung nagsasabi siya ng totoo ano nasisira niya? Buti nga, meron tayo isang katulad ni Congressman Barzaga, nakakampi ng sambayan ng Pilipino ngayon, at sinasabi niya lahat ng alam niya tungkol sa Kongreso. So hindi yun na pagyurak sa integrity ng House of Representatives. Ito ay pagtaguyod sa House of Representatives bilang Kamara na talagang kumakatawan sa taong bayan. At sa kanyang mga ginagawa, kinakatawan talaga niya lahat ng adhikain ngayon ng sambayan ng Pilipino. Opo. Chairman, sa tingin mo, para po ba sa inyo, kung sino man ang susunod na speaker, sino po ba yung napipili po ninyo? Sino ba yung gustong-gusto po ninyo na sana? Ang congressman na yan, ang magiging speaker of the House, kung sakali mang mapapalitan na nga si Speaker Martin Romualdez. Kami, hindi namin tinitingnan yan. Tinitingnan namin mapalitan yung presidente ng Pilipinas. Dapat si Vice President Sara Duterte na ang umupo dyan. Dahil alam nyo, masabi ko sa inyo,
Sa 3 taon na mayroong confidential and intelligence funds si Pangulong Bongbong Marcos, 4 billion a year, 12 billion na, ngayon 3 taon na ito, hindi man lang niya naisip o nag-gather ang intelligence kung sino mga nagwawalang niya under his administration sa taong bayan. Alam na nga ng mga tao na kurakot ang DPWH, kurakot ang ibang kongresista. Sa kanya na meron siyang intelligence fund para imbestigahan yon, hindi niya nagawa. Pero tayo alam natin, so napakahina ng kanyang leadership. And pinsang buo niya yon, baka yun ang pinagtatakpan niya. And dapat habulin rin ngayon, hindi yung magre-resign lang. So para sa amin, hindi lang yung pagpapalit ng speaker, pagpapalit na ng presidente. Hindi natin kaya na meron tayong weak leader na hinahayaan lang ubusin ng kanyang administrasyon, ng mga kurakot sa kanyang administrasyon ang pera ng taong bayan. Naubos na, pati pag-asa ng sambayan ng Pilipino, dapat matapos na yung ganyang klaseng weak leadership. So nandyan si Vice President Sara Duterte, isang abogado, isang colonel sa army, at tunay na nagsasalita at lumalaban para sa taong bayan. Yan dapat ang mga klase ng strong leaders ng ating bansa ang mamuno sa ating bansa. Opo. Pero naniniwala ba kayo, Chairman, na may kinalaman po ang Malacanang? May basbas ho ba sa Malacanang itong kung sakali man ay may pagpapalit ng liderato na o papalitan si Speaker Martin Romualdez dyan sa Kamara? May basbas yan ng Malacanang, pero hindi para baguhin ng kurakot na sistema. May basbas yan ng Malacanang to save face, para lang hindi matuloy ang isang revolusyon sa galit ng taong bayan ngayong September 21. Opo. At ito may kaugnayan doon sa napapabalitang nagkita daw ang Pangulong Bongbong Marcos kay Speaker Martin Romualdez noong isang araw? Yes, yan ang balita, nagkita sila. So siguro nag-usap sila ng possible scenario. Hindi naman niya maitanggi ang kanyang pinsan, pinsan niya yon. Tapos hindi naman niya madurog ang kanyang pinsan, mapanagot. So ganyan na lang ang gagawin nila, mag-save face na lang na kunwari mamaya si Speaker Romualdez ang kusang magre-resign para sa unity ng bansa, etc. etc. Pero hindi dapat klase ng ganyan. Nakikita niyo yung nangyayari sa ibang bansa ngayon about corruption, nagagalit yung mga taong bayan sa iba't ibang bansa. Dapat tayo, mas lalo tayong mapanagot natin sila, hindi yung basta dahil nag-resign lang, papatawarin na. Dapat managot. Yun po yung punto po ninyo, Chairman. Dapat managot, dapat isauli ang pera ng taong bayan, at dapat yung mismong kurakot na sistema ay yan ang ino-overhaul, hindi lang yung leader. Kasi malay mo shadow leader lang pala yan, uutusan lang rin yung papalit, di ba? Opo. Chairman, nababanggit po ninyo yung September 21 na rally o protesta nga ng mga mamamayang Pilipino laban po sa malawakang katiwalian dito sa ating bansa. Ang Pangulong Bongbong Marcos may pahayag po, kaugnay po dyan, at sinasabi po niya na kung hindi lang siya nakaupo bilang Pangulo ng bansa ngayon, abay kasama po siya sa mga kababayan po natin na nananawagan ng hustisya o kampanya laban po dito sa korupsyon. Ang sagot lang dapat ng Pilipino dyan, kung hindi siya nakaupo, walang ganitong klaseng malaking rally. So wala rin siyang pupuntahang rally. Yan ang paulit-ulit niya sinasabi, kung hindi siya presidente, sasama rin siya sa rally. Kung hindi siya presidente, wala tayong ikakagalit ngayon na weak leadership, na puro korupsyon under his administration. Opo. Yung itinatag po niyang Independent Commission for Infrastructure, Chairman, ay bilang tugon po ito doon nga sa malawakan o malalang katiwalian o maanumalyang flood control projects. Ano naman po ang masasabi po ninyo sa aksyon na yan? Hakbang na yan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Alam niyo, parang redundant na yan eh. Parang bureaucratic red tape na naman yung dinadagdag na yan eh. Ang dami-dami yung perang pang-imbestiga. Meron siyang intel funds. Ang dami-daming ahensya na nagkaka-imbestigahan, di ba? Merong COA na dapat nag-iimbestiga sa proyekto and everything. Bakit kailangan pa magtayo na naman ng isa na namang grupo na mag-iimbestiga, di ba? Kung ganyan na pala yung klase ng gobyerno natin, dapat magkaroon na lang ng revolutionary government para matigil na kung lahat naman pala ng mga ahensya ng gobyerno parte na ng parang sindikato, di ba?
Po. Chairman, bago ko lang ipasa kay partner Admar, ano ho ba magiging scenario pagdating po sa September 21? Hindi naman po ito siguro tulad po ng nangyari doon sa Indonesia at Nepal. Tama ho ba? Yes, maraming mga grupo ng mga Pilipino na nananawagan na magsama-sama ng rally sa September 21. Nandyan yung, alam nyo, ma-realize nyo na galit na yung mga Pilipino. Kahit yung iba mong kalaban, magra-rally rin sa September 21. Iba't ibang parte ng tinatawag natin mga Dilawan, mga LP and everything. Sila rin magra-rally, tayo rin magra-rally. Di ibig sabihin, na-unite yung ibang mga Pilipino laban dito kina Marcos Romualdez. At yan na nga ang nag-udyok kung bakit kailangan mag-resign ngayon ni Romualdez para hindi sobrang epekto nitong September 21 na ito. Hello! Okay, so good day po, Taong Bayan. At ngayon po, pag-usapan natin yung pinaka-bagong development po sa house ni Kuya. Sa house po ng Taong Bayan. Well, supposedly dapat po house ng Taong Bayan kasi House of the People po dapat yan yung House of Representatives. Pero anyway po, going back to the topic, papag-usapan po natin yung pinakabagong nangyari sa HOR, specifically po yung pagtanggal or pag-resign ni Speaker Martin Romualdez at pag-elect dito sa bagong speaker kay Congressman Faustino Boji D. III of Isabela. Okay? So explain lang po natin yung konting legalities regarding the election of the speaker and then magkonting maritesan lang po tayo kung ano yung mga personal opinion ko at mga pananaw ko po kung ano yung posibleng mangyari sa mga ongoing corruption allegations all over the country in relation to flood control dahil dito sa pagpalit. Okay? So una-una po i-discuss ko muna sa inyo yung isa sa pinaka-common na nakikita kong misconception po sa comment section ko in relation sa speaker ng House of Representatives kasi ang usual po na nakikita ko is that dapat daw i-impeach din si Speaker Romualdez. Okay? So we have to remember po na ang isa pong speaker or the Speaker of the House of Representatives is not an impeachable officer. So like what I have already discussed multiple times but nevertheless ulitin ko pa rin po kasi baka bago lang kayo dito para po at least mas klaro talaga, hindi po impeachable officer ang Speaker of the House of Representatives. There are a very specific list of impeachable officers which is yung President, Vice President, Justices sa Supreme Court, members ng Constitutional Commission natin, yan po yung COMELEC, and then yung Ombudsman po, yun lang yung mga impeachable officers. For all other officers po like that of the Speaker of the House of Representatives, hindi po impeachment kundi via election lang ng mga membro ng House of Representatives. Okay? Okay, so ulitin ko, depende po sa decision yan or sa discretion ng House kung gusto nila madaming kandidato for speakership. Okay? At kung makadecide po sila na isa lang yung kandidato, edi choice po nila yan kasi ang nangyari naman po dito, may ninominate which is si Congressman D, may nag-second po sa nomination and then kinlose agad nila yung period of nomination. Okay? So that was the discretion of the majority of the members of the House. Kasi kung ayaw nila na isa lang yung maging kandidato or isa lang yung manominate as a candidate for the speaker, pwede naman po sanang may mag-object or pwede rin may iba pang kandidato na i-nominate. Pero ang nangyari dito, since wala na ngang iba, then that would now appear na yun yung majority decision of the House of Representatives. Okay? And then idagdag ko na lang din po, yung mga period of nomination actually, di ba si Congressman Barzaga po, si Congress Miao Barzaga, si Posakat, nagsasabi din siya na tatakbo rin siya for speakership. So yun din sana yung opportunity niya na i-nominate yung sarili niya or may ibang congressman na mag-nominate sa kanya para maging contender din po siya. Pero yun nga, ang nangyari, walang other nomination. Therefore, after ni-nominate si Congressman D. III, may nag-second ng nomination and then kinlose nila, edi official na po yun na there is only one candidate for the Speaker of the House of Representatives. Okay? Okay, so ngayon punta po tayo sa next question natin. Ito po, medyo personal experience ko na talaga to sa House of Representatives yung i-share ko sa inyo. And the reason po kung bakit ganyan yon siya is because nagkakaroon naman po yan ng discussion prior to the actual hearing between the members. Okay? So I cannot speak directly for the Senate kasi wala naman po akong personal knowledge doon. Pero sa House of Representatives po, usually sa mga ganitong mga big events talaga or big occurrences like in the election of mga House leaders, there is usually a deliberation or communication po yan between the members. So pinapag-usapan na kung sino yung magno-nominate sa candidates and then kung sino rin po yung bobotohan
naman ng per member. Okay? So i-emphasize ko lang din po, this is my experience po during the 17th Congress. I am not sure kung same pa ba sa 18th, 19th, and 20th, pero nung 17th sa mga big happenings, nagkakaroon po yan ng communications muna prior to the actual event. And the reason for that po is to maintain the peace and order po within the House members. Kasi kung isipin po ninyo, magkagulo yan sila ngayon, may inominate basta-basta. Tatandaan po ninyo, yung members ng Congress ay nasa 300 plus, di ba? Therefore, kung magkagulo yung 300 na yan, aabutin na po ng siyam-siyam yung proceedings at posibleng baka walang ma-elect na officers. At kung wala pong ma-elect na officers, ang mangyayari dyan ngayon, magkakaroon ng instability sa House of Representatives. Okay? And that is most likely the reason po, based from my personal experience and personal observation, kaya nagkakaroon ng communications muna prior to the actual event ng mga election to avoid nga yung mga interruptions and to avoid delays basically para makatuloy-tuloy po ng trabaho yung House of Representatives, di ba?